para pag-usapan pong sitwasyon sa Albay at Lindol sa Eastern Samar. Makakapanayam natin ngayong umaga si FIVOX Director Teresito Bacolcol. Magandang umaga po, Director Bacolcol. Maraming salamat sa oras ninyo. Good morning po, kapatid. Yes sir, magandang umaga din po sa inyo. Good morning po. Director, unahin ko na po, kamusta po ngayon ang aktibidad ng Bulkan Mayon at nakikita po ba natin na dapat na itaas na po ang alert level nito? Okay, yung Mayon Volcano sa ngayon patuloy pa ng effusive activity tulad ng lava flow, rock falls, paminsan-minsang collapse-generated pyroclastic density current. And in fact, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 14 volcanic earthquakes. Meron din tayong naitalang 336 rockfall events and tatlong pyroclastic density current or yung tinatawag natin na uson. Now, kung itataas ba natin ang alert level, for now, hindi muna. Sa ngayon, mananatili siya sa alert level 3 and mananatili rin sa yung recommendation natin na 6 km permanent danger zone. Assist din muna yan. Okay. Pero dapat mahigpit na ipapatupad natin. Dapat yung strict compliance, yung mga tao doon, dapat maging stricto din yung LGU na dapat walang pumasok inside the 6 km permanent danger zone. Sir, posible po bang tumagal o lumala pa yung aktibidad? Nabanggit nyo nga po 14 na yung volcanic activities, tas 336 no, yung rockfall events and tatlong yung pyroclastic density currents o yung uson nga. Posible bang napipredict nyo bang madagdagan ba o gaano katagal aabutin nito yung aktibidad pa ng Mayon Volcano? Okay, posible pong tatagal pa ito. Yung ganitong effusive activity ng Mayon ay maaari pang tumagal ng ilang linggo o even months. Depende sa supply ng magma at behavior ng bulkan. Now, if titingnan natin yung 2023 eruption, effusive activity din yun, it took 6 months bago humupa, bago natin napababa yung alert level from alert level 3 to alert level 2. So, right now, pang 118 days mo tayo, a little more than 3 months since January nung nangyari yung when we raised the alert level from alert level 2 to alert level 3. And again, we expect a long haul, several months, probably more. Pero sana naman hindi. Ang mangyari dito kapag merong explosive activity, mapabilis yung paghupa niya. Pero kapag ganito kasing behavior ng bulkan na effusive activity, yung quiet release of lava doon sa edifice ng bulkan, medyo kapag ganitong behavior niya, tatagal. So may mga explosive activity, explosive eruption tayo before, and it only took 2 weeks and humupa na. Katulad nung nangyari nung 2000 explosive eruption, although tinaas natin to alert level 5, pero it only took 2 weeks bago natin napababa yung alert level. So Sige po. kapag ganito, matagal. Nako, Director, maaring matanong ko na rin po kayo dito sa nangyari namang magnitude 6 na lindol kahapon naman po sa area ng Eastern Samar. Ano po yung naging dahilan po nito? Yung lindol kahapon magnitude 6.0, ang source po nito is the Philippine Trench. Medyo malalim po yung lindol natin, nasa 57 kilometers yung depth. So hindi siya, although may mga damages tayong na document kasi nasa intensity 6 yung pinakamataas na intensity, but nakakatulong yung pagiging malalim ng lindol, hindi masyadong destructive. Sir, may inaasahan ba tayong mga aftershocks po dahil dito sa lindol at ano po yung mga paalala? Yung aftershocks po muna. Yes, we expect aftershocks. In fact, nakapagtala na tayo ng 30 aftershocks. And pero yung pinakamataas is 3.2. So after yung magnitude range is pinakamababa is 1.2 and pinakamataas is 3.2. Maraming salamat po sa oras ninyo. Sir, thank you po. Have a great Tuesday morning. Maraming salamat. That was FIVOX Director Teresito Bacolcol. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.